Alright mga kapuso, magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito pa rin tayo sa Kalayaan Elementary School dito sa Caloocan. Ang eskwelahan na may pinakamalaking populasyon ng mga estudyante dahil umaabot sa 8,000 estudyante po ang naka-enroll sa eskwelang ito sa kasalukuyan at katatapos nga lamang ng kanilang flag raising ceremony. Ready na silang pumasok sa kanilang mga silid. Pero bago yon, no, isa po kasi sa mga tinututukan talaga ng DepEd ngayon ay ang kalusugan ng ating mga kabataang estudyante. Kabilang po kasi dito sa tinatawag na United Nations Millennium Development Goals, itong pagpapabuti sa edukasyon at syempre yung kalusugan ng mga ating estudyante. At dito sa Kalayaan Elementary School noong isang taon, nakapagtala ng 370 estudyante na undernourished. Pag sinabing undernourished, ibig sabihin kulang sa timbang dahil hindi nakakakuha ng sapat na pagkain. At yan po kasama ang unang hirit, no? Tututukan po natin ang isyong yan dahil syempre importante na talagang nakakakuha ng magandang nutrisyon ng ating mga kabataan para naman hindi sila matamlay sa eskwelahan at meron silang sapat na enerhiya. So, kamustahin natin, no, yung mga teachers dito na kumukuha ng timbang at height ng ating mga estudyante. Ma'am Glenda, siya po ang clinic teacher. Kamusta na po? 390 yung naitala nyo nung isang taon, pero sumailalim sila sa feeding program ng DepEd. Kamusta ho yung naging development nun? Marami naman pong nag-improve at medyo may mga tumaba din po at mga tumangkad din po. Based po doon sa aming yung ibig sabihin yung huling pagtitimbang. Okay, so ngayong taon, no, i-update natin yung listahan kung may mga kung bumababa o nadagdagan pa, ano? Actually po ma'am, kasi Monday lang po nag-umpisa yung klase natin, kaya yung pong pagtitimbang, yung mga i-feeding or yung bibigyan na naman ng ating panibagong feeding program sa ating school, ongoing pa po yung pag-height and weight ngayon. Okay, good. So ito po mga kapuso, yung nakikita niyo sa aking likod, no? Kinder, grade 1 and grade 2 students. Yan po muna yung prioridad nila sa mga oras na ito. Pag-usapan natin, ito nga sinasabing undernourishment. Ano ba yung kaibahan nito sa malnourishment? Ano? Sa pagiging malnourished, makakasama po natin si Shalom Bautista, isa pong nutritionist. Good morning, ma'am. Ano ba pagkakaiba ng undernourished sa malnourished? Good morning, Ma'am Rhea. Pag sinabi nating malnourished, pwede siyang classified as overweight and obese. Okay. And kasama din dun sa malnourished yung mga undernourished, saka yung wasted and severely wasted. So kapag sinabi nating malnourished, pwede siyang classified as obese or underweight nga or undernourished. Pero pag sinabi naman nating undernourished, yun yung mga kulang sa nutrients. So yun yung kailangan i-warn natin talaga sa mga magulang, no? Kailangan ma-address na yung pagiging undernourished para hindi maging malnourished yung kanilang mga anak. Tama po. Tapos yun din usually yung mga undernourished, sila din yung mabababa yung timbang nila kumpara sa dapat sa height nila saka sa edad nila. Okay, babalikan kita maya-maya, no? So mga kapuso, no? Kasalukuyang kinukuha yung timbang at height ng ating mga estudyante at pagkatapos niyan, dediretso sila dito sa ating feeding center kung mapapakita lang natin kung saan naghanda ang unang hirit ng hindi lang basta-basta almusal kundi talagang nutritious breakfast para sa ating mga estudyante. Alam niyo mga kapuso, 120 days usually itong feeding program ng DepEd. Merong budget ito na 15 pesos per student at 1 peso sa kanilang operational expenses. Ngayon, kung sapat yon, yan ang pag-uusapan natin, no, maya-maya lamang. Pero sa kasalukuyan, no, mag-uumpisa ang ating feeding program para sa mga estudyante dito sa Kalayaan Elementary School.